14 na ang natukoy na sangkot sa umano'y hazing na ikinamatay ng maritime student na si Kenneth Alcedo. Hamon ng DILG sa mga senior officer ng fraternity. Tumulong na mapasuko ang mga sangkot. Nakatutok si June Veneracion. Hinatid nga sa ospital pero inabandon na naman ng 3 lalaki ang pumanaw na umano'y hazing victim na si Kenneth Alcedo sa General Trias, Cavite nitong linggo. Kinustudiya na ang driver pero hindi malinaw kung kumusta ang paghahanap sa dalawa niyang kasama. Nakabilang sa 14 na Tau Gamma Phi members na tinukoy ng pulisya na sangkot sa hazing. Ikinanta sila ng neophyte na kasabay ni Kenneth sa initiation. Meron pang isang neophyte ang nakahanda raw tumistigo. Once ikaw ay neophyte and then you undergo initiation rites, yung dun sa hazing, no? Pag hindi ka nag-cooperate and or you are also in violation of the anti-hazing law. Una nang sinabi ng PNP na nasa 20 ang dumalo sa initiation rites. Hinamon na ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mga kinausap na senior officer ng Tau Gamma Phi na tumulong na mapasuko lahat ng mga sangkot. Huwag nyo nang hintayin ng PNP ang makahanap sa inyo. It might get worse. Okay? Ang EJK dito okay? Pero mas maganda na i-surrender nila sa habulin namin yung pag-puso. Ang usapan namin with Secretary Remulla is we will ask our members, those that committed the crime to surrender. Pangako pa nila sa kalihim, magsasagawa sila ng expulsion para mapatalsik ang mga sangkot sa hazing at ma-relieve ang mga core leaders ng frat sa Cavite. Meron silang manifesto denouncing violence ng senior leadership. And it made it very clear, this manifesto does not protect the leadership of the Tau Gamma Phi. Okay? It does not. A mere declaration that they are against it does not insulate them from charges. May isa namang pangako ng pagbabago sa gitna ng paulit-ulit na pagbubuwis ng buhay sa ngalan ng kapatiran. Katunayan, isang hiwalay na chapter ng Tau Gamma Phi ang nasangkot din sa pagkamatay ng kanilang recruit na si Adamson University student John Matthew Torres Salilig noong 2023. Sa mababaw na hukay naman sa Imus, Cavite, inabandona ang kanyang labi. Hindi inabisuhan ng kanyang pamilya at natagpuan lang 10 araw matapos siyang isalang sa hazing sa Binyan, Laguna. Kaya ang tanong sa Tau Gamma, bakit patuloy pa rin itong nangyayari kung ipinagbabawal nila ang hazing? There are people that really don't follow the law, so there are cases where in our structure there's still some some that will disobey or not follow protocol. This is unacceptable. This is the second time in 4 years na nangyari sa lalawigan ko na may namatay sa hazing incident belonging to the same fraternity. Now, we cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability. Kaugnay ng pinakahuling insidente ay nagkasunog pa sa lugar kung saan ginawa ang initiation rites. Bagaman ang sinabi ngayon ng pulisya ay may nagsigalang at kumalat ang apoy papunta sa crime scene. Ayon sa Cavite Police, wala itong epekto sa investigasyon. As to na makaka-affect sa kaso, hindi na po. Kasi before pa man nasunog yun, nagkaroon ng sunog, natapos na po yung proseso ng soko natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Isa pang Pinoy ang posibleng sangkot sa pang-eespiya batay sa paggisa ng militar. 3 Pilipino ang naunang nabistong nagbibigay ng confidential information sa China. At nakatutok si Chino Gaston. Nasa kustodiya na ng militar ang 3 Pilipinong nabistong nag-iispiya umano sa sariling bansa at nagbibigay ng sensitibong intelligence information sa China. 2 ang nagtatrabaho sa Department of National Defense at Philippine Navy at ang 3 malapit sa isang Coast Guard officer. Lahat sila mga sibilyan daw. Pero merong pang-4 na sinubukan daw i-recruit na isang opisyal ng Philippine Navy pero hindi raw siya nakuha ng foreign handler. The 4th was approached by a foreign entity, but he was wise enough to see some patterns and he did not agree to work for this foreign entity. Also with the Philippine Navy, a Philippine Navy officer. Officer, sir. Yes, this all began
when they applied for work and they posted their credentials on commercial apps, and somebody contacted them asking if they would like to work for a foreign entity as a researcher or as a columnist or an analyst. Sa ginawang tactical interrogation sa tatlong nahuling Pinoy, lumitaw daw na isa pang Pilipino ang posibleng sangkot sa operasyon. But is there other agencies na maaaring tinitingnan natin na compromise dito sa spy? Well, we cannot divulge the efforts that we are undertaking now. Sa pagkakabisto sa tatlong Pinoy, sinabi ng National Security Council na iniimbestigahan na kung may iba pang ahensya ng gobyerno ang nakuhanan ng impormasyon ng kanilang Chinese handler. Aabot daw sa 100,000 piso ang bayad sa mga article, analysis at dokumentong ipinapasa ng tatlo sa kanilang handler na nagpapanggap o manong British o Australiano. They were asked to photograph any document lying around. They were asked to forward emails if they had access to emails. They were asked information that would compromise ongoing operation of the AFP and the Philippine Coast Guard. Naniniwala ang PCG na ang mga impormasyong ipinasa ang posibleng dahilan kung bakit alam ng China kung saan at kailan ang layag ng mga barko sa West Philippine Sea. Tanda raw ito na gagawin ng China ang lahat para pahinain ang posisyon ng Pilipinas. And I think this incident basically proved that the Chinese government is really doing all possible actions para ma-undermine ang ating national security and also to weaken our position lalo na pagdating sa operation natin sa West Philippine Sea. Ang isa raw sa mga nahuli, sising-sisi sa kanyang nagawa matapos makita ang ginawang pangaharas ng China sa barko ng PCG sa Sabina Shoal. Nung naintindihan naman ito ng isa sa tatlo who had links with the Coast Guard, he was remorseful nung nakita niya na posible pala na may masaktan na Pilipino sa ginagawa niya. Sa isang pahayag ngayon, kinundena ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Manila ang anilay irresponsable at malisyosong mga pahayag ng mga ahensya ng Pilipinas tungkol sa umano'y espiya ng China. Prinsipyo daw ng China na hindi makialam sa internal affairs ng ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nagdulot ng traffic ang pag-akyat ng isang lalaki sa biga ng isang LRT2 station kahapon. Inabot ng 10 oras bago siya tuluyang naibaba. Nakatutok si Rafi Kima. Mahigit 10 oras pinakalma at matyagang kinausap ng mga rescuer mula sa Bureau of Fire Protection ang lalaking umakyat sa biga ng LRT2 Antipolo Station kahapon. Bukod sa mismong buhay ng lalaki ang nakataya, agaw atensyon din ito sa mga dumaraan at panganib kung may mabagsakan sa baba. Naglatag na ng inflatable rescue air cushion ang mga rescuer sa ilalim ng istasyon. Nagdulot din ito ng mabigat na dowling ng trapiko sa Marcos Highway. Pero hindi basta maibaba ang lalaki dahil nasa delikadong lugar siya at posibleng malagay din sa alanganin ng mga nagsasagawa ng rescue. Pero dahil inabot na ng gabi, nagdesisyon na ang mga rescuer na puwersahin ang kunin ng lalaki. Ang sabi ko, i-attempt nating akyatin, tingnan kung anong magiging reaction niya. Kung medyo talagang alanganin, abort muna kami siya. 3 times kami nag-abort kasi nga gusto niya talagang tumalon. Hanggang sa unti-unti, nakuha namin yung loob. Thank you Lord, thank you Lord. Matapos tagumpay na makuha ay pinusasa ng biktima para hindi na siya makapiglas bago siya ibaba mula sa matarik na biga na kanyang tinutuntungan. Bukod sa mga negotiators, kasama sa mga nakiusap sa lalaki ang kanyang ina at kapatid. Para napapacify siya, kahit papano, para mawala yung kanyang attention dun sa pagtalon. Gamit ang 56-meter ladder truck ng BFP Pasig, ay ligtas siyang naibaba. Ayon sa ina ng 42 taong gulang na lalaki, posibleng stressed ang kanyang anak. 2 beses na niya itong ginawa, una noong 2016. Bukod sa Antipolo at Pasig BFP, tumulong din ang Quezon City Fire, Meralco at ang Philippine Red Cross. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng pamunuan ng LRT Line 2 kung paano nakakyat ang lalaki sa biga ng LRT2 Antipolo Station. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Maraming Pinoy ang naiipit pa rin sa tensyon sa Middle East
Gaya ng mga OFW sa Israel na personal na nasasaksihan ang mga pagsabog. Pero sa kabila ng mga pag-atake, mailang OFW pa rin pinipiling manatili muna roon. At nakatutok si JP Soriano. Dama ang kaba sa OFW sa sina Jelboy at Eden nang madalian silang bumaba sa isang bomb shelter sa isang bahagi sa Haifa sa Israel nitong Martes ng gabi. Sabog na bigla. Ang nangyari pala, So, nung naglalakad kami, nung malapit na kami dun sa bomb shelter, biglang may sumabog sa taas na walang siren. Dinagulat po kami, tapos nakita na lang namin yung mga tao nagtatakbuhan na. mahigit isang linggo nang walang patid ang palitan ng airstrikes ng Iran, Israel at Amerika. Dahilan para sa mga bomb shelters na halos matulog ang maraming OFW sa Israel at iba't ibang bansa sa Middle East, pati na rin ang kanilang mga nationals. Alerto ang lahat sa tuwing i-activate ang air raid sirens at pagtunog ng mga apps. Walang iwanan, maging sa mga alagang aso, para pumunta sa mga bomb shelters. Ang problema raw ngayon, Mostly kasi pag missile, 10 minutes before, yung alert sa cellphone namin tumutunog na. Pero minsan kasi umaatake sila by drone. So yung drone po kasi minsan mahirap ma-detect dito sa Israel. Kaya minsan sumasabog na lang, hindi pa nila na-detect. So yun po yung namin, pinapangambahan namin pag nandito kami. kumpara raw ng mga nakaraang gantihan ng missile ng Iran at Israel. Mas malala po ngayon, sir. As in, sobrang lala po ngayon na wala na pong, parang pagitan 5 minutes na lang. Hindi ka na po talaga natutulog tulad po ngayong madaling araw. 1 a.m., siren, baba kami. Siyempre, maghihintay po yan. Pagbalik namin na room ng 10:30, ay na naman yung siren. Minsan, nasa baba pa po kami, nasa mamad pa lang. May siren na. Nang tanungin namin ang ilang OFWs kung nais ba nilang magpa-repatriate. Para sa akin po, mananatili pa din po ako dito kasi yung kinikita ko po talaga dito, hindi kayang kitain sa iba. May 1 year na lang po ako. Parang 50-50. So, parang igagrab ko pa yung 1 year dito. Siguro po kung mandatory repatriation, doon po kami. Uuwi kami. Pero sa ngayon kasi, nakikita naman po namin na para sa safety namin, okay pa naman po kami. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mahalaga kay Kapuso It Girl Gabby Garcia ang work-life balance. Kaya pinaplano na niya ang kanyang bakasyon after maging host sa PBB Co-Celebrity Collab Edition 2.0. Pero bago yan, girl power ang ibinahagi niya sa isang Women Empowerment Symposium. Makichika kay Nelson Canlas. Mag-iisang linggo na mula nang matapos ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Aminado ang Kapuso host na si Gabby Garcia na nag-a-adjust pa siya sa kanyang daily routine. May kaunting sepangs nga raw sa kanyang co-host, lalo na halos araw-araw silang magkakasama. Naging close talaga kami ng mga host. Mas yun yung pinaka-mamimiss ko, marinig yung boses ni Kuya. Sa ngayon, nagpaplano raw si Gabby na magbakasyon muna in the next few days. Every after a project, yun yung parang, and also siguro not just reward, parang a way to balance myself din. After work, pwede naman din ako magbakasyon. Bago ang kanyang vacation, nagbahagi muna tungkol sa women empowerment si Gabby sa isang symposium. Importante yun nowadays for young girls to see also women speaking up for them. Ako kasi, I'm blessed with this huge platform. And I always say na for me, every post is important. It's a choice kasi it's either you contribute to the noise or you contribute to changing lives of other people. And syempre dun tayo sa giving impact to young girls. So that's how I empower women also through social media. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.